Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, dalil al-Muslim fil aqidati wal ibadah, ang batayan ng Muslim sa paniniwala at pagsamba. Ngayon tatalakayin natin inshallah ang mga layunin ng curriculum na ito. Sa bawat curriculum ay merong iba-ibang design. Halimbawa, sa iba't ibang mga pag-aaral sa Islamic Center, may ibang curriculum o sistema o listahan ng pinag-aaralan. Tapos halimbawa sa Zaid bin Thabit, doon sa Marawi, yung tahfid, iba pa yung curriculum doon kung iahambing doon sa Al-Ma'arif sa Baguio. Kasi magkaiba sila ng goal. Okay? Yung Al-Ma'arif sa Baguio, ang focus niya yung kumbaga general knowledge sa Islam, samantalang yung Zaid bin Thabit, ang focus niya yung pagkakabisado ng Quran. So, may kanya-kanyang curriculum. At syempre iba pa yung curriculum ng university talaga. Tapos iba ang curriculum para sa iba't ibang mga kurso. Kahit pa related yung kurso. Bawa, yung sa engineering, yung mechanical engineering at saka industrial engineering, halos magkapareho lang sila. Pero magkaiba yun ng curriculum. Gayun din sa mga Islamic na courses, yung hadith halimbawa, da'wah, wa usuluddin, yung da'wah at saka theology. Tapos yung sharia, magkakaiba yun ng curriculum. So ito, ang curriculum niya, sinasabi dito, bihirang matagpuan ng mga nag-aaral ng kaalaman, lalong-lalo na sa mga bagong yakap sa Islam, ang isang kumpletong curriculum na dinisenyo sa paraang pang-edukasyon na pinadali at nakakatulong sa kanya upang maunawaan at isabuhay ang mga katuruan ng kanyang relihiyon sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. So kaunti lang talaga yung curriculum na katulad nito na yun nga tumatalakay sa basic at nailathala ng malawakan katulad nito. Kumbaga na-publish ng malawakan. So yung iba't ibang Islamic Center may kanya-kanya silang curriculum pero hindi katulad nito, alhamdulillah, na na-imprenta nila ng marami at siguro marami pa silang i-imprenta din na iba. At kapag sinabi kasing curriculum, iba pa yung libro. Okay? Yung libro na binabasa, halimbawa, mayroong isang libro, yung Gabay para sa Bagong Yakap sa Islam. Iba pa yun. Kumbaga, libro yon, pero ito ay sinadya na may sulat para gawing curriculum. Ibig sabihin, magiging listahan ng mga subject at mga topic para sa mga Muslim. Kumbaga textbook. So ito ay ginawa, sinadya upang maging textbook. Sinabi rin dito, dahil dito ay may pangailangan na magkaroon ng katulad ng aklat na ito na maaring gamitin bilang isang curriculum ng pag-aaral para sa mga regular na mag-aaral. At ang Muslim ay maaring makinabang kahit mag-isa siyang nag-aaral. So, okay. So, ito yung magandang part nung introduction. So, itong libro
Kaya itong matutunan ng isang Muslim, lalong-lalo na bago lang sa Islam, sa kanyang pag-aaral. Kahit mag-isa lang siya na nag-aaral. Maintindihan niya ito, inshallah. Dahil ito ay dinisenyo sa paraan ng mga unit ng pang-edukasyon at ilang nakaprograma na pag-aaral. Kaya inaasahan namin na ang curriculum na ito ay kapag-ipakinabang para sa bawat Muslim. Hindi lamang sa bagong yakap sa Islam upang mapag-aralan kung ano ang dapat na malaman ng isang Muslim tungkol sa mga bagay para sa kanyang relihiyon. So mahalaga yung ganitong paraan ng pagkakasulat, kumbaga, kasi hindi naman lahat ng balik Islam halimbawa may kakayanan na makapag-aral, hindi lahat merong pupuntahan para mag-aral. So merong malalayo sa Islamic Center, may malalayo sa masjid. So ito, pwede nila magamit yung mga ganitong libro, inshallah. So dito raw, ang mga sumusunod ay ang pinakamahalagang layunin na inaasahan na makamit ng curriculum na ito. So ito na yung mga layunin sa aklat na ito, inshallah. Merong 5 na tinukoy. Una, pagbibigay sa isang Muslim ng dapat niyang malaman tungkol sa relihiyon, batay sa mga tekstong pangbatas mula sa Quran at Sunnah ayon sa pamaraan ng Salafus Saleh, ang naunang matutuwid na mga Muslim o naunang henerasyon ng mga Muslim mula sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. So dito, kumbaga yung mga basic na dapat niyang malaman sa kanyang relihiyon. Naririto sa libro na ito, inshallah. At ang mga ito ay natutukoy mula sa Quran at sa Sunnah ayon sa kaparaanan. Yung manhaj na sinasabi, ito yung unang-una siyempre pag-unawa at kung paano isinasabuhay, paano nila isinabuhay ang pag-unawa na ito sa pamagitan ng manhaj nga na tinatawag. So minsan ang salaf, tinatawag silang salafus saleh. Saleh, ano ibig sabihin ng saleh? Matuwid, mabuti, yun, saleh. Na ang ibig sabihin, matuwid na naunang henerasyon ng mga Muslim o matutuwid sa kanila. Okay? So sa naunang 3 henerasyon ng mga Muslim yung matutuwid sa kanila. Kasi maaaring merong hindi naman matuwid sa kanila. Pero kapag sinabing salaf, syempre, maaaring hindi na idugtong yung salitang saleh. Kasi naunawaan natin kapag tinukoy ang salitang salaf, tinutukoy dito yung 3 naunang henerasyon ng mga Muslim. So yun yung sila na tinutukoy sa Quran na kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ito na yun sila. Kayo ang pinakamainam na mga tao na pinasibol para sa o mula sa mga tao. Kayo na ang pinakamainam na nasyon na pinasibol mula sa mga tao. Ang tinutukoy dito yung kabuuan ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kabuuan ng umma, ang pinakamainam ang naunang 3 henerasyon ng mga Muslim. Ayon sa hadith, khairun nasi karni, ang pinakamainam na henerasyon ay ang aking henerasyon, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. At pagkatapos nila, yung mga sumunod sa kanila. Pagkatapos sa mga sahaba, yung mga tabi'in, at pagkatapos sa mga tabi'in, yung mga tabi'ut tabi'in. Khairun nasi karni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. At yung Ahlus Sunnah wal Jamaah, so siyempre ito rin yung manhaj ng salaf. Okay? Ito rin yun. Ang Ahlus Sunnah at ang Salafiyya ay pareho lang. Ang Ahlus Sunnah at ang Salafiyya ay pareho lang. Pero ang Ahlus Sunnah, ang salitang Ahlus Sunnah, ang lakab na Ahlus Sunnah, o pagiging kabilang ng Muslim sa Ahlus Sunnah, ito'y nababanggit sa eksaktong teksto ng mga hadith. Pero ginamit yung salitang
Salafiyya, katulad na nabanggit natin nung nakaraan, ipinapakilala natin ang ating mga sarili bilang mga Muslim upang maihiwalay tayo sa kuffar. Tinatawag natin ang ating mga sarili bilang Ahlus Sunnah wal Jamaa para maihiwalay natin ang ating mga sarili sa gumagawa ng bid'ah. At dahil yung mga gumagawa ng bid'ah o mga ligaw na sekta, sila ay nagpapakilala rin bilang Ahlus Sunnah, katulad ng Sufi, ng Asy'ariyah. Kaya nagpapakilala tayo bilang Salafi para maihiwalay natin ang ating mga sarili sa kanila. At alhamdulillah, yung mga ligaw na sekta na yun na nagpapakilala ng Ahlus Sunnah, kinamumuhian nila ang salitang Salafi. Kaya inshallah, ang pagtawag ng Muslim sa kanyang sarili bilang Salafi ay mainam at katanggap-tanggap. Pangalawa, sa mga layunin, pagtulong sa mga mag-aaral na makakuha ng kaalaman sa isang madali, organisado at paunti-unting paraan sa loob ng isang programang pang-edukasyon na nakabatay sa mga unit ng pag-aaral. So katulad ng nabanggit natin kahapon, ang istidraj, yung pagdadahan-dahan, yung bai-baitang na pag-aaral, may mga level. So ganun ang ginawang sistema dito sa pag-aaral sa aklat na ito, alhamdulillah. At syempre ito ay pinadali, ginawang organisado, liban pa doon sa ginawa itong paunti-unti na paraan. Pangatlo, pagtutok sa pagpapaliwanag sa hadith ni Anghel Jibril alayhis salam, at ito na yung hadith tungkol sa Arkanul Islam, Arkanul Iman, at iba pa. Na ang Arkanul Islam at ang Arkanul Iman, katulad ng nabanggit natin, ang Islam at ang Iman, sinasabi ng mga scholar, idha ijtama'a iftaraka wa idha iftaraka ijtama'a. Kapag pareho silang binabanggit sa isang lugar, sa isang sentence, sa isang paragraph, o sa isang pananalita, kumbaga, magkahiwalay ang kahulugan nito. Na maaring ang Islam, ang dhahir, nakikita, ang iman, ang batin, hindi nakikita. Islam, gawain ng katawan, iman, gawain ng puso o matatagpuan sa puso. Pero kapag magkahiwalay ito na nababanggit, maaari na itong maunawaan na magkasing kahulugan. Kapag tinukoy Muslim, maaari siyang maunawaan na mu'min din, at kung tinukoy mu'min, maaring maintindihan na siya ay Muslim din. Dahil yung tinatawag na maratibul Islam na tinalakay natin, maaring hindi ito natutukoy ng tao sa dunya. Yung tayo ay maghahatol sa kapwa natin tao. Muslim lang yan, hindi yan mu'min, o mu'min yan, hindi yan Muslim lang, o yan muhsin, hindi yan mu'min lang. Hindi natin yan magagawa dito sa mundo. Si Allah ang tunay na nakakabatid ng mga taglay ng tao, kung alin sa antas ng Islam ang taglay niya, inshallah. Pangapat, ang pagbuo ng isang curriculum sa edukasyon sa kapahintulutan ni Allah, na maaari itong sa iba't ibang pamamaraan sa loob ng isang regular na klase o sa pamagitan ng pag-aaral ng sarili o pag-aaral ng magkahiwalay. Okay? So maaari daw gamitin ng libro na ito kahit sa loob ng regular na klase katulad nito, o sa pamagitan ng self-study, o sa pamagitan ng distance learning. So pwedeng magamit pala ang aklat na ito, parang module, yun yung tinutukoy dito na distance learning. So ang pinagkaiba ng distance learning doon sa self-study, ang self-study, mag-isa ka lang talaga na nagbabasa o nag-aaral. Ang distance learning, nagre-report ka sa teacher kung ano yung pinag-aralan, ano yung mga sinagutan, at iba bang katulad nito. Yung katulad na nangyari nung pandemic, yung module, so yun yung distance learning ang tinatawag doon. Ta'limu anil buod. Kalima, pagpapakilala sa mag-aaral, lalo na sa mga hindi nakakapagsalita ng Arabic,
ng mga terminolohiya ng Islam sa unti-unting paraan tulad ng sala, ruku, sujud at iba pa. At sana'y gamitin niya ito upang maiwasan ang paggamit ng dayuhang bokabularyo na may halos na katumbas na kahulugan. Okay, so napakahalaga nito. So sinasabi na para maunawaan ni naman ng isang bagay, ang isang siyensya, ang isang larangan, dapat maging familiar siya sa mga technical na mga salita na may kinalaman sa bagay na yun. Okay? Halimbawa, kung ikaw ay welder, dapat alam mo yung mga terminolohiya na may kinalaman sa welding. Kung driver ka, alam mo kung ano yung mga terminolohiya na may kinalaman sa pagmamaneho, alam mo yung mga bahagi ng sasakyan. So ganito rin sa Islam. Pero sa Islam, ang mga terminolohiya ay dapat kabisado mo sa orihinal na Arabic nito. Ang sala, hindi sapat na alam mo na ito ay pagdarasal. Yung ruku, hindi sapat na ito ay tinatawag na pagyuko. Ang sujud, hindi sapat na ito ay tinatawag na pagpapatira pa. Kasi nga, sabi dito, upang maiwasan ang paggamit ng dayuhang bokabularyo na may halos katumbas na kahulugan. Kasi, ang mga bagay na ito, halimbawa yung sala, hindi ito katulad ng pagdarasal lang. Katulad na ginagawa ng kuffar, pagdarasal. Ang pagdarasal ng kuffar, parang ano nga lang yun dua, kumbaga. Yun, nagdarasal sila. Anong ginagawa mo? Nagdarasal. Nagdudua lang yun. Pero ang sala, iba ang sala. Ang sala ay hindi lamang pagdarasal kay Allah. Ito ay mayroong mga kinikilos dito na tukoy, may mga sinasabi dito na tukoy, at mayroong mga bagay na nasa ating mga puso sa sala na tukoy din. Okay, so yung sala hindi lang ito gawain ng katawan, ito ay gawain din ng puso. Kaya nga sa Arkanus Sala, isa sa mga rukun nito yung tuma'nina, yung kapanatagan. Okay? So yung kapanatagan, kapag walang kapanatagan ng sala ay maaring hindi matatanggap ang kanyang sala. Okay? Kaya ngayon may napost ako minsan yung nagsasala, sabi nila sa stadium daw yun, maling sala yun. Ba't doon ka magsasala? Alam mong maingay, tapos nandun ka nagsasala, tapos nagsasala ka pa sa may daanan ng mga tao. Hindi yun kabanalan. Okay? Humanap ka ng tahimik na lugar na hindi ka may istorbo ng mga tao. Yung nagsasala sa stadium, wala siyang pinagkaiba doon sa nagsasala sa sabungan. Kasi yung stadium, actually, yung isang malaking fit na yan, yung pagkahumaling ng mga Muslim sa football, sa soccer, lalong-lalo yung mga bansang Arabo. Yung mga yan, yung mga FIFA, sugal yan eh. So hindi dapat iniugnay ng tao yung sarili niya sa mga bagay na yan. O maglaro ka ng football, sige, mag-soccer ka, sige. Pero magiging panatiko ka ng mga team na yan, sugal yan. Hindi ka dapat, kumbaga, dapat malayo ka dyan, dapat wala kang kinalaman dyan. Yung mga scholar, nagsalita sila laban dyan hanggang dumating sila sa punto na sinasabi nila na, o pinagbawal nila na magsusuot ka ng jersey ng mga football player o basketball player, lalo na kuffar. Kasi yun ay kumbaga, yung pagsusuot ng mga ganon, jersey, parang meron doong pagpapahalaga o pagmamalaki sa kanila. Yung nakasuot o ng jersey na nakalagay Messi, Ronaldo, sino ba yung mga yun? Kuppar yung mga yun eh. Hindi dapat sila dinadakila ng mga Muslim. Sa yung tuma'nina, yun ay rukun ng sala. Kaya kanina, yung may alarm, iniklian ko na yung sala kasi hindi ka rin makakapokus sa sala eh. Kumbaga, so tinapos ko na lang agad yung sala. Kaya
Kung magtataka kayo kanina, bakit ang bilis ng ruku, ang bilis ng sujud, ang bilis ng tashahud. Kasi walang saysay, patagalin pa yung sala. Kasi nabubulabog din tayo. So mas mainam na paikliin na lang inshallah. So hindi yung yung tinutukoy ko na practical na kumbaga practical na aplikasyon kung bakit pinag-aaralan natin yung mga rukun. Ano pa? Pagkatapos ng rukun sa sala, yung sunod na pinakamahalaga? Wajib. Tapos yung sunnah. So dun sa sala, halimbawa may ganyang nangyari. Nasusunog na yung masjid, halimbawa, o lumilindol. Pwede mo paikliin yung sala. Tanggalin mo na yung mga sunnah. Yung mga wajib, yung 3 subhana rabbiyal a'la, actually pwede mong gawing isa. So gawin mo na lang yung mga arkan at yung mga wajibat. Di matatapos mo nang mabilis yung sala. At kumpleto may sala pero maaari mo nang kumbaga gawin yung mga dapat din naman na gawin. Pero kung halimbawa nasa natanong ito nga, yung halimbawa lumilindol talaga at malakas yung lindol, nagigiba na yung masjid, pwede mong putulin ang sala mo inshallah. Pwede mong putulin ang iyong sala, walang problema, ulitin mo na lang ang iyong sala. So katulad ng nangyari halimbawa, nung sinaksak si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, natigil yung mga tao sa sala. At nung nung inaasikaso na nila si Omar, yun yung sinabi sa kanila ni Omar, tapusin ninyo yung sala. Okay? So hindi niya pinoproblema kung nasa na yung sumaksak sa kanya. Yun yung una niyang nabanggit matapos na siya ay sinaksak. Sinabi niya tapusin niyo ang sala. So meron nangyari, naputol yung sala. Pwede yun, pero balikan yung sala, inshallah. So yun. So itong mga bagay na ito, sala, ruku, sujud at iba pang terminolohiya, inshallah. So dapat alam ng Muslim ito sa kahulugan nito. So sumunod, paano makikinabang sa curriculum na ito? Pakikinabangan mo ang curriculum na ito, nasaan ka man sa mundo sa kapahintulutan ni Allah. May nagtuturo man sa iyo o maasa lamang sa sariling pag-aaral. So pwedeng pakinabangan ng aklat na ito, yun nga, nagsi-self-study ka man o nasa isang classroom katulad nito o nasa distance learning. So gagawin itong modular, pwede. So magandang magamit pala ito para kasi uso ngayon yung yung mga GC sa Facebook, doon nag-aaral yung mga tao. So maganda palang ma-recommenda natin itong aklat na ito, inshallah. Kasi may mga brother na sila. Meron silang pag-aaral sa mga GC o group chat sa Facebook. So pwedeng magamit ito, inshallah. Sumunod sinabi, sa kapahintulutan ni Allah, may nagtuturo man sa iyo o umaasa lamang sa sariling pag-aaral. Ito'y dinisenyo sa isang simpleng paraan ng pang-edukasyon na may pangako na magbibigay ng legal na nilalaman na nagmula mula sa Quran at sa Sunnah batay sa dalil. So tinutukoy dito ng legal na nilalaman, maaaring sinasabi dito yung mutun na syar'i. Yun nga yung mutun na binabanggit ko dati. Mutun, ibig sabihin ito na yung mga masabi nating, yung literal na kahulugan niya, content, pero maaari itong mga maglaman o maaari itong mga hulugan ng mga prinsipyo, pangunahing prinsipyo ng relihiyon na mula sa Quran at Sunnah, yun nga, batay sa mga dalil o ebidensya o patunay. Inirekomenda namin na simulan mong pag-aralan itong pambungad na kabanata ng curriculum na ito. So, ito yung dahilan kung bakit pangilang araw na natin pinag-aaralan nitong introduction, pang-4 na. At inshallah, matapos naman natin itong introduction na ngayong araw para next week, kunin na natin yung mga subject inshallah. So dito, itong introduction daw makakatulong sa iyo na bumuo ng isang plano na naangkop sa iyong kalagayan.
So maring iba-iba yung kalagayan ng mga Muslim na makakaapekto sa kanilang pag-aaral. So pwede siyang mag-adjust sa paggamit ng module na ito inshallah. Sa pamagitan nito ay malalaman mo ang mga tampok, mga katangian at mga layunin ng curriculum na ito. Tampok, ibig sabihin features, katangian, mga karakteristik, at layunin, ito na nga pinag-aaralan natin kanina, yung mga goal ng curriculum na ito. Pati na rin ang mga paksa ng pangkaalaman na nilalaman nito, yung mga subject mismo. Maaari mo rin piliin ng mga angkop na pamaraan na magagamit mo upang pag-aralan ito. Yung angkop na pamaraan, so yun nga, maaaring nag-self-study ka o maaaring distance learning o maaari ding sa classroom. Ang pinakamahusay na paraan ng pag-aaral ay sa pamagitan ng isang guro na tiwala ka sa kanyang kaalaman na magtuturo at gagabay sa iyo. So yung pinakamainam na paraan ay sa pamagitan ng isang guro na may tiwala ka sa kanya, may tiwala ka sa kanyang kaalaman at magtuturo at gagabay sa iyo. Ngunit kung hindi posible ay maaari kang mag-aral mag-isa. So pwede kang mag-self-study gamit ang module na ito inshallah. Ang pag-aaral ng akida, ito ang mga aralin ng tauhid ay nangangailangan ng maingat na pag-aaral, tamang pag-unawa. Kung kaya, binibigyang diin namin ang kahalagahan ng pag-aaral nito sa pamagitan ng isang guro na pinagkakatiwalaan sa kanyang kaalaman. Okay? So, pinakamainam daw talaga ng akida ay pag-aaralan sa ilalim ng isang buhay na guro. So, gayon din nga, pag-aaralan yung tauhid, din, at pamamaraan, yung manhaj, yung tinutukoy dito. Magkaiba ang akida at tauhid. Anong pinagkaiba kaya? May premyo, mais. Ang pinagkaiba ng akida sa tauhid. Mas malawak ang ba't iman? Akida yung tinatanong ko eh. Akida tsaka tauhid, o isa yun sa mga kahulugan, di ba? Ang pinagkaiba ng akida sa tauhid, so yung akida, so maaring na rin yun, kasama na doon yung practical, katulad ng kapag tinatanong ng tao, ano yung akida niyan. Pero dito sa konteksto nito, ang akida, tama yung sinabi ni Rashid, mas malawak ang iman, kasi pwede rin mga hulugan ng akida, siya yung iman. Okay? So pwedeng sabihin natin, pero ang tauhid, iman din. Di ba? Pero ang ibig sabihin nun, ang pinagkaiba nilang malaki sa pagitan ng akida at tauhid, ang tauhid ay bahagi lamang ng akida. Okay? Ang tauhid ay bahagi lang ng akida. Halimbawa niyan, masasabi natin na bahagi ng akida natin yung kabuuan ng arkanul iman. At ang tauhid, tumutukoy lang yung kay Allah. Di ba? Okay, akida. Niniwala tayo kay Allah sa mga anghel, sa mga aklat, sa mga sugo. Yung tauhid kay Allah lang yun. Okay? So paniniwala sa mga anghel, akida, pero hindi siya tauhid. Paniniwala sa mga sugo, akida, pero hindi siya tauhid. So mas malawak yung akida kung ihahambing sa tauhid. Gayon din yung iba pang nabanggit dito, din. Kasi nga din yung relihiyon, kumbaga, at yung manhaj, ito na yung practical na aplikasyon din naman ng mga katuruan ng relihiyon. Kasama na rito yung sala at iba pa. Akhlaq, bahagi ng manhaj. Hindi sapat ang umasa sa pagbabasa at pag-aaral sa sarili lamang. So kahit nagsi-self-study ka, so hindi pwedeng yun lang yung aasahan mo. So magtanong-tanong ka rin inshallah. Gayun din sa pag-aaral ng banal na Quran at mga dhikr ng sala, kailangan ng isang guro na magtuturo ng tamang pagbigkas. Okay? So kaya nga sinasabi ko nung nakaraan, maaring ang tajwid ay mas mahalaga kaysa sa pagkakabisado. Okay? Mas mahalaga yung
ma-pronounce mo ng maayos yung mga aya ng Quran, kaysa yung marami kang nakabisado, hindi mo naman napopronounce ng maayos. Ang pagkakaiba ng curriculum na ito ay ang kakayahang lumipat sa anumang paksa kung kinakailangan, malaman agad ang tungkol dito. So, sabi dito, hindi required na basahin ng libro o pag-aralan yung libro ng dire-diretso. Kasi pwedeng laktawan daw, depende sa pangangailangan. Kasi may mga bagay na kailangan malaman agad. Halimbawa, kung ikaw ay nasa bisperas ng buwan ng Ramadan. Halimbawa, ikaw ay nasa bisperas, yung gabi bago yung buwan ng Ramadan. So, fasting na bukas. O di, tumalon ka na dun sa chapter ng Ramadan. Maaari kang lumipat sa paksa ng pag-aayuno upang malaman mo ang mga alituntunin ng pag-aayuno at lahat ng tungkol sa mabiyayang buwan ng Ramadan. So, ito ang ginagawa natin doon sa lecture natin pag Maghrib, di ba? Pag Ramadan, tinututukan natin yung Ramadan. Pag Idul Adha, pinag-aaral natin yung tungkol sa Idul Adha. Kapag magpapasko, di ba dati tinalakay natin yung tungkol kay Isa alayhis salam hanggang sa nadamay na lahat, pati si Dajjal hanggang sa dire-diretso na. So, pwedeng ganun. Pwede magtalon-talon dito sa libro, inshallah. Gayun din, kapag may balak kang magsagawa ng Hajj, so mag-Hajj ka, di tumalon ka na din sa chapter ng Hajj, inshallah. Kaya pinapayuhan ka namin na tingnan ang listahan ng mga paksa, yung table of contents. Gayun din ang mga talaan ng nilalaman. So dito siningit, pag-aaral ng wikang Arabic. Ang Arabic ang wika ng banal na Quran, na dahil dito ay dapat maging masigasig ang isang Muslim na pag-aralan ito. Ang pag-aaral ng Arabic ay actually fardo kifaya. Ang tinutukoy na fardo kifaya dito yung merong kahit isa lang sa community na eksperto doon. Ganon din yung tajwid actually. Ganon din yung pagkakabisado ng Quran. Pero may mga uri ng pag-aaral ng Arabic, ng tajwid at pagkakabisado ng Quran na magiging fardo ain. Ibig sabihin, magiging obligado sa lahat ng obligasyon na ito ay nangangahulugan na magkakaroon siya ng sapat na kaalaman para matupad niya ng maayos ang kanyang pagsamba. Okay? So, wag mong iisipin, hindi ko pag-aaralan yan kasi pwede namang isa lang yung matuto niyan sa buong community. Hindi pwede. Dapat ang bawat isa ay merong sapat lang na competency, kumbaga, doon sa kanyang pinag-aaralan o doon sa kanyang kaalaman sa mga bagay na ito, sa Arabic, sa Quran at iba pa. At dito, kung mahirap ito para sa kanya kung gayon, kahit papaano ay matutuman lamang siya na magbasa upang mabigkas niya ang banal na Quran. So dito, minimum na requirement sana sa bawat Muslim, matutuman lang na magbasa ng Arabic. Okay? Kahit utal-utal. Walang problema. Actually, may reward pa nga yun, di ba? Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waman yatata'ta falahu ajran." Sino mang nauutal-utal sa pagbasa ng Quran, siya ay merong 2 gantimpala. 2 gantimpala kasi gantimpala ng pagbasa ng Quran at pangalawa gantimpala ng pagsisikap niya kahit siya ay nahihirapan. Okay? Pero syempre, hindi naman ibig sabihin ito na hayaan mo na yung sarili mo na hindi natututo kasi gusto mo yung nauutal-utal. Hindi yan ang ibig sabihin nito. Ha? Inunahan ko lang yung kambal. Sabihin nila, ayoko matuto kasi pag mautal, mas malaki reward. Ang tinutukoy dito, yung nagsisimula pa lang. Okay? Yung nagsisimula pa lang o talaga mahirap sa kanya matuto ng Arabic. Inshallah, 2 reward niya. Isa sa pagbasa at isa para sa kanyang pagsisikap. Katulad din halimbawa, kung bakit mas malaki yung reward nung mas malayo yung nilalakad patungong masjid dahil mas malayo yung bahay niya. Dahil mas nadadagdagan ng pagsisikap yung kanyang paggawa ng gawaing pagsamba. Kaya din, maraming mga programa kung saan maaari mong mapag-aralan ng salitang Arabic. So marami, pwede nga online. Pwede nga yung mag-aral ka sa yung mga language school, meron ganun eh. Kahit kupar pa yung teacher, pwede, walang problema. Mag-aral ka ng Arabic,
Yung teacher mo, Kristiyano na Arabo, walang problema. Kasi Arabic lang naman pinag-aaralan nyo eh. So pwedeng mga matutunan yung Arabic kahit saan. Pwede nga rin dati nauso yung mga tape. Tapos meron ding mga libro, maraming paraan, inshallah. Kaya nga yung pag-aaral natin dati ng Arabic, pwede nyo nga dagdagan nyo ng pag-self-study para bumilis pa yung pagkatuto nyo. Inshallah. So dito, sinabi din, hinihiling namin kay Allah na makapangyarihan sa lahat ng curriculum na ito ay makatulong sa iyo sa pag-aaral sa mga prinsipyo ng wikang Arabic. So dito dinadaanan din yung mga prinsipyo ng wikang Arabic. Ngunit subukang gawin ang pag-aaral ng wika ng Quran sa isang layunin na hinahangad mo sa iyong buhay. So dito highly recommended din talaga na mag-aaral ka ng Arabic kasi hindi naman talaga natalakay dito yung Arabic eh. Wala ditong basic na Arabic man lang, pero pag-aralan mo liban pa rito inshallah. Mga nakaraang aralin na kinakailangan, sa umpisa ng bawat aralin ay pinapakita ang mga nakaraang aralin na dapat pag-aralan at kumpletuhin na mag-aaral bago simulan ito. Sa bawat simula daw ng bagong lesson ay mayroong review dun sa nakaraang lesson. Ito ay dahil ang ilan sa mga aralin ay batay sa nauna ng pinag-aralan. At ang nais na benepisyo ay makakamit lamang sa pamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling ito. So importante, bago ka pumunta doon sa susunod na lesson, naintindihan mo muna yung naunang lesson. Kaya dapat may review. Kaya nga sa mga klase, hindi maganda yung uma-absent. Dahil kapag umabsent ka, may mga malalaktawan ka ng mga kaalaman at maaaring makaka-apekto yon sa pag-unawa mo doon sa susunod na mga lecture. Dito halimbawa, ang tao hindi maaaring matuto magsala bago malaman ang kalinisan at ang pagsasagawa ng wudu at iba pa. So binigay na halimbawa dito, hindi ka makakapagsala, liban na lang na malaman mo muna ang tahara at ang pagsasagawa ng wudu. Okay? Panin absent ka sa nung tinuro yung wudu? Absent ka nung tinuro yung tahara, makaka-apekto yun sa performance mo ng sala. Ito ay pinapakita dahil ang isang nag-aaral ng sarili ay maaaring mag-aaral ng anumang unit o paksa, kaya dapat siyang bigyan ng babala ng ilang mga aralin ay kailangan din niyang mapag-aralan at iugnay dito. So para sa nagsi-self-study, so dapat maugnay niya yung mga subject na wala siyang malalaktawan, inshallah. At panghuli, next week, tatalakayin na natin yung akida, inshallah. So maganda dito kasi kung papansin ninyo yung yung layout niya maganda. Pwede yung gawing to eh. Pwede mo itong i-post sa Facebook, picture lang. So maganda yung pagkaka-layout. Yung mga kaakibat na aralin, ibig sabihin kaakibat, kumbaga related na aralin, sa simula ng bawat aralin ay may ilang mga aralin na pinili bilang mahusay na pag-aralan sa parehong panahon dahil sa kanilang malapit na ugnayan at dahil ang bawat isa sa mga aralin na ito ay kumukumpleto sa bawat isa. Halimbawa, nung related na mga topic o subject, syempre tahara at sala. Tahara at sala. Sa Arkanul Islam, ang sumunod na arkan ay sala. Pero nauunang itinuturo talaga ang pinakabinibigyang diin na kondisyon ng sala. So halimbawa, nagising ka ganitong oras, halimbawa, magsa-sunrise. Kasi yung alarm clock mo, Ayatul Kursi, nakaset ng sunrise. 5 minuto na lang sunrise na. Tapos pagising mo, junub ka pa. Pwede ka bang magsala nang walang tahara? Kasi inisip mo kailangan mo magsala sa tamang oras. Hindi pwede. Unahin mo yung tahara. Unahin mong makapag-gusul o makapag-wudu bago ka magsala. Di baling lumampas yung oras, basta magawa mo yung tahara. Okay? Di baling lumampas yung oras, basta magawa mo yung tahara. So kung merong magbabanggaan ng mga syurut ng sala, may mga order na dapat na masunod. Pero
matibay doon, pinakamatindi yung tahara. Pinakamatindi yung tahara. So di baling malabag mo yung oras, basta matupad mo yung tahara. Yung istiqbal al-qibla, actually ano rin yun eh, walang kapatawaran yun. Kumbaga kailangan mo ulitin yung sala. Kahit naman yung oras ng sala. Di baling malampasan ka ng oras ng sala kaysa yung magsala ka ng mas maaga. Naintindihan nyo? Magsasala ka ng duhur alas 11. Hindi pwede. Di baling magsala ka ng duhur, hindi ko sinasabing pwede, pero ibig ko sabihin, yung nagsala ng duhur sa oras ng asar, tanggap, maaring tanggap. Kasi nabisi siya, halimbawa, may subject, may trabaho. Pero yung nagsala ng duhur ng alas 11, hindi talaga tanggap yun, sigurado. Kasi hindi pa dumating yung oras ng sala. Yung lumampas yung oras. Dumating na yung oras, pero hindi mo lang nagawa sa tamang oras. So yun yung mga kakibat na aralin. Magkaakibat talaga yung tahara at sala. Hindi mga layunin sa aralin na talakay na yung kanina. Pero ang bawat layunin, ang bawat aralin ay may mga layunin na itinakda sa simula. So, ang bawat lesson daw ay merong sarili nitong layunin. Ang mga ito ay practical na mga layunin. Upang malaman ng guro at mag-aaral ang mga hinahangad nilang makamit bago magsimula ang aralin. So, sa bawat aralin ay merong mga layunin, may mga goal para maintindihan natin yung halaga ng chapter na yun o lesson na yun. Kasi kung di mo alam kung ano yung halaga o practical na aplikasyon ng lesson, hindi mo yun pahalagahan. Wala lang. Sa mga bahagi ng aralin, ng mga aralin ay nahati sa mga sumusunod, mga nilalaman ng aralin, mga nakasulat na pagsasanay, mga written exam, ginagawang pagsasanay, practical exam. So ito, syempre, yung teacher yung magsusupervise nito. Pero kung nagsi-self-study ka, pwede pa rin naman inshallah. Check mo na lang sa Google kung tama ba yung pagkakaunawa mo, tama yung sagot mo, ganun. Pwede. Pwede naman. Kasi hindi naman lahat pwede nga makapag-aral. So yun nga, yung merong written exam, merong practical exam, at merong mga bagong salita at terminolohiya. Yung mga bagong words and terminologies, meron din, alhamdulillah. So dito natapos yung panimula. So binigyang diin talaga natin yung panimula. Alhamdulillah. So sisimulan na natin next week yung mga topic. At ito na nga yung akida. Inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.